Welcome sa channel. Ngayon ay i-recap natin ang episode 1 ng anime. Pinamagatang Failure Frame I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Kaya simulan na natin. Sa simula ng kwento, ipinapakita ang isang batang lalaki na binubugbog ng sariling ama. Kahit nagmamakaawa siya na itigil na ang pananakit, patuloy pa rin ang pambubugbog. Sa gilid lang tahimik ang kanyang ina, tila walang pakialam sa nangyayari. Pagkatapos nito, ipinakita ang ating bida, si Touka Mimori, na nakasakay sa isang bus kasama ang mga kaklase niya. Sa loob ng bus, may lalaking binubuli ang isang babae. Ang nambubuli ay pinakilalang si Shogo Oyamada. Tumayo si Touka at sinubukang pigilan si Oyamada, pero hindi siya pinansin ni Oyamada at nagpatuloy lang ito. Ang bullying ay natigil lamang nang may isa pang lalaki ang nagsalita. Tuway si Takuto Kirihara na tila mas iginagalang ni Oyamada, kaya't agad nitong itinigil ang ginagawa. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kaguluhan. Baling naman ang atensyon niya sa isa pang estudyante, si Tomohiro Yasu na sinimulang sipain ang upuan nito. Napansin ito ng kanilang guro at sinaway siya, biglang lumiwanag ang buong paligid ng bus. Pagdilat ng kanilang mga mata, nasa ibang mundo na sila. Sa harap nila may isang magandang babaeng nakatayo. Siya ang Goddess Vicious ang nagsamon sa kanila patungo sa Kingdom of a Lion. Sinabi ni Goddess Vicious na sila ang tinawag upang maging bayani. Ipinaliwanag ng goddess na kailangan nilang talunin ang Great Demon Emperor upang makabalik sa kanilang mundo. Nagkagulo ang mga estudyante, gulat sa mga nangyayari. Sinaway sila ng kanilang guro. Sinabi ng kanilang guro, tahimik muna, makinig tayo sa sasabihin ng goddess. Habang sinasabi ito, tila hindi mapigilan ng guro ang pagkatitig sa malaking dibdib ng goddess. Nagpatuloy ang goddess sa pagsasalita. Sinabi niya ang tanging paraan para makauwi, kayo ay ang talunin ang Great Demon Emperor. Para patunayan ang sinasabi niya, may pinalabas ang mga sundalo, isang halimaw na mukhang aso at isang taong ginawang sakripisyo. Agad sinakmal ng halimaw ang tao. Sa isang iglap, winasak ng goddess ang halimaw gamit ang spell na Fireball. Doon napagtanto ng mga estudyante na totoo nga, nasa ibang mundo na sila. Ipinakita naman ang isang kristal, orb na kayang sukatin ang kakayahan ng isang tao. Si Kirihara ang unang sumubok. Nang hawakan niya ang orb, agad itong nabasag. Sinabi ng goddess isang Class S, kahanga-hanga. Sumunod si Oyamada at lumabas na Class A siya. Pero nagulat ang lahat. Nang basagin din ni Sogo ang orb, isa rin pala siyang Class S. Sinabi ng Goddess Vicious, dalawa kayong Class S, hindi lang pala isa. Marami kayong Class S. Sunod-sunod ang pagsusukat ng status. Dumating na ang turno ni Touka Mimori. Nang lumapit siya sa orb at inilagay ang kamay, walang nangyaring espesyal. Ikaw ay isang Class E, pinakamababa, patapon. Sabi ng goddess, pinakita ang status ni Touka. Napakababa ng stats. Hindi makapaniwala ang ibang estudyante. Sinabi ng Goddess Vicious, wala kang silbi. Itatapon ka sa abandoned ruins. Sinubukan ni Touka na ipaliwanag na may kakayahan din siya. May skill siya, ngunit sinabi ng Goddess Vicious abnormal status. Walang kwenta yan. Binigyan siya ng isang maliit na bag at dinala sa isang magic circle. Si Sugu ay tila gustong tumulong, pero sinikmuraan lang siya ng goddess hanggang mawalan siya ng malay. Sa galit at desperation, ginamit ni Touka ang paralyze sa goddess, pero walang epekto. Pinagtawanan naman siya ng mga kanyang kaklase. Habang pinagtatawanan siya ng lahat, wala nang nagawa si Touka kundi umiyak. Ngunit bigla siyang natawa at sinigawan ng goddess. Sinabi ng ating bida, mamatay ka sa impyerno, bulok na diyosa. Galit na galit ang goddess. Itinapon siya sa madilim na lugar, iyang disposal ruins. Pagdating niya roon, ginamit niya ang laman ng bag para makalikha ng ilaw. Pero bigla siyang inatake ng isang halimaw mula sa dilim. Sa takot, tumakbo siya. Pero patuloy siyang hinabol. Nadapa siya, kaya ginamit niya ang paralyze at epektibo ito sa halimaw. Tumakbo siya palayo. Pero sa pagtakbo niya, may isa pang halimaw sa harapan. Gamit ulit ng paralyze. Tumalab. Pero napansin niya na uubos na ang kanyang mana. Kailangan niyang tapusin agad ang laban. Ginamit niya ang skill na poison para patayin ang halimaw na mukhang ibon. Sa gulat niya, nawala na ang epekto ng paralysis sa unang halimaw. Lalo siyang natakot. Naalala niya ang mga trauma niya noong bata pa siya. Ang pambubugbog ng kanyang ama at ang pangungutya ng mga kaklase. Sa pagtatapos ng episode, ipinakita ang isang elf na naliligo sa batis. Isang misteryosong bagong karakter. At diyan nagtatapos ang episode 1. Pinapakita sa eksena ang ating bida na si Mimori Touka, na halatang kabado at pagod, paubos na ang kanyang mana.
pinalilibutan siya ng napakaraming halimaw. Ginamitan niya ng paralyze pero hindi tumalab. Doon niya naisip na isang beses lang tumatalab ang paralyze sa bawat target. Agad niyang sinubukan ang slit, at matagumpay niyang napabagsak ang isa sa mga halimaw. Sumunod ay poison, na unti-unting kumitil sa mga halimaw na kanyang tinamaan. Habang dumarami ang kalaban, patuloy siyang gumagamit ng paralyze, pero halos mapagod na siya. Sa mismong sandaling iyon, nag-level up siya, at naibalik ang kanyang mana. Gamit ang bagong lakas, pinagsabay niya ang paralyze at poison sa mga halimaw na papalapit. Isa-isang namamatay ang mga ito sa epekto ng lason, at dahil dito, sunod-sunod ang level up ni Tuka, pati na rin ang pagtaas ng mga skill levels niya. Habang naglalakad sa dungeon, nakakita siya ng mga bungo at gamit. Kinuha niya ito bilang paghahanda. Dahil sa gutom, kinain niya ang mata ng halimaw, pero agad niya itong pinagsisihan, hindi niya nagustuhan ang lasa. Buti na lang at naalala niya ang bag na galing sa goddess. Pagbukas niya, may lamang pagkain, at agad niya itong kinain. Patuloy pa rin siyang lumalakas habang tinatapos ang napakaraming halimaw sa dungeon. Habang nag-iisa, naalala ni Tuka ang kanyang madilim na nakaraan, minamaltrato siya ng kanyang ama, habang walang pakialam ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, kinupkup siya ng kanyang tito at tita na nagpakita sa kanya ng tunay na pag-aaruga. Habang lumalalim pa sa dungeon, may mga halimaw na sumasalubong sa kanya, pero madali niya itong tinatapos gamit ang kanyang mga spell. May nakita siyang saradong pinto. Pagpasok niya, may nakita siyang kalansay, gamit, at isang sulat. Laking gulat niya na naiintindihan niya ang nakasulat sa liham. Doon niya natagpuan ang isang libro ng Forbidden Magic, at ang babala. Mag-ingat sa Soul Eater. Bigla namang lumitaw ang isang halimaw. Inatake siya nito at tinamaan ang kanyang kamay, dito niya napagtanto na ang kalaban niya ay ang Soul Eater. Nag-cut ang eksena sa isang magandang babae, bumalik ang eksena kay Tuka pero bigla itong pinaligiran ng mga zombie na halimaw, mga alagad ng Soul Eater. Ginamitan ni Tuka ng paralyze ang mga ito, pero sa dami ng kalaban, tila nawawalan na siya ng pag-asa. Ang totoo, nagkukunwari lang siya para bumaba ang depensa ng Soul Eater. Nang dumating ang tamang pagkakataon, bigla niyang inatake ang Soul Eater gamit ang paralyze, kasunod ng poison. Matapos itong mapatay, lumitaw ang mga kaluluwa ng mga halimaw na nilamon ng Soul Eater, at nagpasalamat kay Tuka. Kinuha niya ang susi ng Soul Eater, na siyang magbubukas ng gate palabas ng dungeon. At dyan nagtatapos ang episode 2. Sa panimula ng kabanata, ipinakita ang mga dating kaklase ni Touka. Unti-unti na silang natututo. Sa gitna ng kagubatang puno ng halimaw, nagsisimula na silang mag-level up at mag-gain ng experience. Habang sila'y tumitibay, isang panibagong kwento ang bumubukas sa ibang dako. Sa isang madilim at tahimik na silid, nagising si Sogo. Gulat siya. Nalilito. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit agad bumalik ang alaala, ang pagkatalo ni Toka, hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa presensya ng Diyosang responsable sa kanilang kapalaran. Miss Goddess, anong nangyari kay Toka? Malamig ang sagot ng Diyosa. Patay na siya. Habang natutulog si Sogo, nag-umpisa na ang pagsubok. At ang patakaran ay hindi nababago. Hindi nagustuhan ni Sogo ang pamamalakad ng Diyosa. Hindi ba't dapat natin protektahan ang isa't isa? Ngunit ngumiti lamang ito, walang emosyon. Ang pag-dispose ng mahihinang bayani ay bahagi ng proseso. Nagulat si Sogo. Ibig mong sabihin, kahit S-Class heroes, pwedeng itapon kung hindi nakapakipakinabang? Tumango ang Diyosa. Tama ka! Ang mga S-Class, sila ang pinakamalakas. Pero kung sila'y sagabal sa plano, aalisin ko rin sila. Walang sinisino. Samantala, sa gitna ng kagubatan, isang magandang babae ang humahagibis, tinutugis ng isang grupo ng mga bandido. Sa wakas, ipinakita na si Toka, nakalabas na mula sa dungeon, ligtas, buhay. Tiningnan niya ang kaniyang stats at skills. Tahimik, pero alam niyang isang panibagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Habang naglalakad, napansin niya ang isang grupo ng mga slime. Isa sa kanila, isang maliit at mahina, ay binubuli ng mga kasama. Hindi ito pinalampas ni Touka. Gamit ang kombinasyon ng paralyze at poison, pinatigil niya ang mga slime. Tinanggal niya rin agad ang epekto ng kanyang mga skill
at pinalayas ang mga bully. Ngunit may isang slime na tumambay sa tabi niya. Sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Napangiti si Touka. Mukhang gusto mo ako, ha? Tinanggap niya ito bilang alaga. Pinangalanan niya itong Piggy. Balik sa babaeng tumatakas. Halos maabutan na siya ng mga bandido. Wala na siyang mapagtaguan. Naghanda siyang lumaban. Isinagawa niya ang isang magic enchantment. Spirit Regalia! Si Touka naman ay napalibutan na ng mga bandido. Sayang, too! Mukhang may laman na tawa kaninang isa. Nagkunwaring natatakot si Touka. Huwag po! Ayoko pong mamatay. Ngunit sa loob niya may planong umuusok. Habang nagtatawanan ang mga bandido, bigla siyang gumalaw. Paralyze! Bumagsak agad ang unang umatake. Nagulat ang iba. Poison! Isa-isa silang pinabagsak ni Touka. Walang kalaban-laban. Sa kabilang dako nagtataka ang babae. Bakit biglang nawala ang mga bandido? Bigla siyang napatigil. May narinig, may gumalaw, naglabas siya ng atake. Ngunit, hindi niya tinamaan si Touka, kundi si Piggy. Piggy! Sigaw ni Touka at agad niyang ginamitan ng paralyze ang babae. Sandali silang nagtitigan hanggang nagsimula silang mag-usap. Tinanong ng babae si Touka, nakita mo ba yung 4 na lalaki? Tumango si Touka. Patay na sila. Nag-isa ka lang? Oo. Napahinga ng malalim ang babae. Salamat. Dahil sinagot mo ako. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Bilang kapalit, sagot niya rin ang tanong ni Touka. Alam mo ba kung ano ang laman ng papel na ito? Tiningnan ng babae. Matandang sulat. Hindi ko mabasa, pero may isang nilalang ang makakabasa niyan nasa land of the golden-eyed monsters. Nagpasalamat si Touka. Ngunit ang babae ang nagsabi, hindi, ako dapat ang magpasalamat. Iniligtas mo ako. Naglakad na si Touka kasama si Piggy. Hindi mo kailangang patayin ang babae. Ayaw ko ng karahasang walang dahilan. Bulong niya sa slime. Tinawag niya itong partner at tila nakangiti si Piggy sa kanya. Sa bagong mundong ito, hindi mo alam kung sino ang kaibigan at sino ang kalaban. Ngunit para kay Memori Touka, unti-unti nang nabubuo ang landas ng paghihiganti at kapangyarihan. Pagdating ni Touka sa isang bagong bayan, agad siyang naghanap ng matutuluyan. Nagpakita siya ng salapi sa tagabantay ng tuluyan at dahil sa dami ng perang dala niya, biglang naging magalang at masipag ang tagabantay. Tinanong siya ng pangalan at sumagot siya. Ako si Hati Skull. Sunod na pinuntahan ni Touka ang Adventure Guild, ngunit tila nag-alinlangan siyang pumasok. Sa halip napunta siya sa isang resto bar kung saan nakita natin siyang kumakain habang tahimik na nagmamasid. Pagbalik sa kanyang tinutuluyan, pinakain niya ang alaga niyang slime at pinag-isipan kung paano niya mapapalakas ito. Kasabay nito, naalala niya ang usapan ng mga lasing sa bar. May nabanggit silang Mills at tila may connection. Ito sa hinahanap niyang impormasyon tungkol sa Forbidden Book. Nag-cut ang eksena kay Marquis of Harclay, isang matandang may mataas na katungkulan. Ibinunyag niya na may bagong natuklasang ruins at ang Mills, ruins. Ipinahayag niyang may gantimpala sa sinumang makakahanap ng kayamanang tinatawag na Cup of the Dragon's Eye at bibilhin daw niya lahat ng lot mula roon sa mataas na halaga. Nag-umpisang magparehistro ang mga adventurer para sa pagsalakay sa ruins. Kasama sa nagparehistro si Touka. Habang inaayos ang kanyang entry, may nangyaring komosyon. Isang lalaki ang nagkamaling inakala na ang isang misteryosang babae ay si Princess Knight the Flash Monk Toraghetti. Nang tanggalin ng babae ang balabal niya, nagulat ang lalaki sa pagkakamali. Nakilala ni Touka ang babae. Siya ang nakasalubong niya dati sa kagubatan. Nagpakilala ang babae bilang Miss Barkas at pinagalitan ang lalaki. Matapos ang pagrerehistro, plano na sana ni Touka na pumunta sa tindahan ng gamit. Ngunit napansin niyang sinusundan siya ni Barkas. Kinausap siya nito at muling nagpakilala si Touka bilang Hati Skull. Nagpunta sila sa tindahan ng armas. Tinulungan siya ni Miss Barkas mamili ng mga kagamitan at bilang ganti binigyan siya ni Touka ng salapi. Nagpasalamat ang babae. Ngunit habang paalis na ito, bigla siyang natumba sa pagod. Tinulungan siya ni Touka. Ayon kay Barkas, ilang araw na siyang walang tulog. Humingi siya ng paumanhin at dali-daling tumakbo palayo. Dumating si Touka sa Mills Ruins. Hindi pa man siya nakakapasok ng malayo, may mga lalaking tumatakbo palabas sa takot. Pinatay ni Touka ang halimaw na humahabol sa kanila. May mga adventurer ang nagtaka sa napatay na halimaw, tila isang atake lang mula sa maliit na espada ang tumapos dito. Nagpatuloy si Touka sa paglalakad sa loob ng ruins. Pinakita ang status screen niya. Napakarami na niyang napatay na halimaw. Narinig niya ang usapan ng isang grupo ng lalaki.
Plano nilang patayin ang isang babae bilang ganti sa pambabastos daw nito. Pinigilan sila ni Touka at nakiusap pero hindi siya pinakinggan. Kaya ginamitan niya sila ng paralysis at sinundan ng poison. Pagkatapos ay iniwan silang buhay para lapain ng mga halimaw. Nagpatuloy ang kanyang paglalakad. Lahat ng masalubong niyang halimaw pinapatay niya. Nang mapagod, nagpahinga muna siya. Pagkagising niya, binabantayan siya ng kanyang alagang slime. Nagpasalamat siya rito at muli silang naglakbay. May nakasalubong siyang mga adventurer na nagbabala sa kanya. Ayon sa kanila, may kakaibang nangyayari sa ruins. Maraming halimaw at adventurer ang patay at tila walang malinaw na dahilan. Nagkunwaring wala siyang alam si Touka. Nang inalok siyang sumabay palabas, tumanggi siya. Mas gusto pa niyang tuklasin ang loob ng ruins. Sa isang silid na may rebulto ng dragon, nakita ni Touka ang Cup of the Dragons. Naramdaman niyang gumalaw ang rebulto. Agad niyang ginamitan ng paralysis at poison at tama ang kanyang hinala, buhay ang rebulto. Nakuha niya ang kayamanan. Pagharap niya, nakita niya si Barkas. Walang pag-aatubili. Ibinigay niya rito ang Cup of the Dragons, isang item na may katumbas na gantimpalang 300 gold. Nagulat ang babae sa kabutihan ni Touka. Bilang pasasalamat, inalok siya ni Barkas na maging escort nito sa isang natuklasang lagusan. Tumanggi si Touka sa simula, ngunit pumayag siya sa isang kondisyon na huwag siyang tatanungin tungkol sa kanyang nakaraan. Pumayag naman si Barkas. Nangako siya na poprotektahan si Touka kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Habang nililibot nila ang ruins, ipinakita ni Miss Barkas ang galing niya sa espada at namangha si Touka. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga Golden-Eyed Demon at Otherworlders. Ayon kay Barkas, mas mataas ang experience point sa mga ganitong kalaban. Ngunit may limitasyon. Ang mga hero na galing sa ibang mundo ay hindi nakakakuha ng experience sa pagpatay ng kapwa-tao. Naalala ni Touka na hindi nga siya nakatanggap ng experience sa mga bandidong pinatay niya sa gubat. Doon niya naisip ang koneksyon sa pagitan ng Golden-Eyed Demon at ng tinatawag na Golden Hero. Ipinakilala ni Touka ang slime niya bilang Pigimaru at tinawag ito ni Barkas na napaka-cute. Nagpahinga sila para matulog. Ngunit bago siya makatulog, ginamitan ni Touka si Barkas ng sleep upang siya ang unang makatulog. Pagkatapos nito, nagbago ng anyo ang babae, isang elf, tama ang lalaki kanina. Siya ay walang iba kundi si Seras Ashrine. Sa huling eksena ng episode, ipinakita ang tatlong lalaking naghahanap kay Seras Ashrine. Ang kanilang paghahanap ay simula pa lang ng bagong banta. Habang palalim ng palalim ang pinapasok ni Touka, palapit rin ng palapit ang mga panganib na hindi niya inaasahan. Sino nga ba talaga si Seras Ashrine? At ano ang lihim sa likod ng kanyang tunay na anyo? Sa pagbangon ng umaga, nagising ang isang misteryosong babae na dati nasa anyong elf, ngunit ngayon ay bumalik sa anyong tao. Habang siya ay nag-aayos, lumabas si Pigimaru, ang slime na alaga ni Touka. Ngunit si Touka, nagkunwaring tulog lamang. Ayaw niyang mahalata na alam niya ang lihim ng babae, ang totoo niyang anyo. Maya-maya, sinimulan na ng grupo ang paglalakbay patungo sa pinakailalim ng dungeon. Doon, hinarap nila ang isang mabangis at makapangyarihang nilalang, ang Skeleton King. Habang naghahanda sa labanan, sinabi ng babae na mas malakas ang Skeleton King kumpara sa mga nilalang na kanilang nakaharap noon. Baka raw hindi niya magawang protektahan si Touka. Tinuro ni Mist Baras ang alias, ang babae, ang direksyon ng pagtakas. Ngunit, laking gulat ni Miss Baras nang biglang umatake si Touka gamit ang paralyze at poison. Pinakita agad ang resulta, tumba ang Skeleton King. At sa kanyang pagkatalo, nakuha ni Touka ang mahalagang bagay na kanyang hinahanap. Tinanong siya ni Miss Baras kung ang Skeleton King ba talaga ang sadya niya sa dungeon. At ang sagot ni Touka, tama ka. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, biglang nag-reak si Pigimaru. Sa pag-usisa, nakita ni Touka ang mga buto ng tao sa loob ng bangkay ng Skeleton King. May hawak itong misteryosong itlog. Kinuha nila ito. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga lalaki na tumatakas mula sa Skeleton Knight. Maya-maya, dumating ang mga kaklase ni Touka. Hinahanap nila ang mga kalaban na ito. Nakabalik na sila sa labas ng dungeon. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Mist Baras ang Cup of the Dragon Eye kay Touka. Ngunit hindi na siya interesado. Tapos na ang misyon niya. Tahimik na umalis si Touka, ngunit hinabol siya ni Mist Baras. Nagpasalamat si Mist Baras sa pagkabawi ng sagradong cup. Sa gabi, habang kumakain si Pigimaru, kinatok ni Mist Baras si Touka para sa usapan nila. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni
Touka ang kanyang layunin ang makapunta sa Forbidden Witch. Nais niyang kunin si Mistbaras bilang escort. Tinawag ni Touka ang babae sa tunay nitong pangalan, Seras. Nagulat si Seras. Sinabi ni Touka na nakita niya ang tunay nitong anyo habang natutulog. Ngunit tiniyak ni Touka, ligtas ang lihim mo. Pero samahan mo ako sa aking paglalakbay. Tinanong pa ni Touka kung nagbabago ba talaga ng anyo si Seras kapag natutulog. Sumangayon ng babae. Bilang simbolo ng tiwala, ipinakita ni Seras ang tunay niyang anyo. Sinabi ni Touka, kung pinakita mo yan, ibig sabihin, may tiwala ka sa akin, tumango si Seras. Ipinangako ni Touka na hindi niya isisiwalat ang pagkakakilanlan ni Seras. Bilang ganti, sinabi rin niya ang kanyang tunay na pangalan na kailanman ay hindi dapat sabihin sa iba. Sa huli, pumayag na si Seras na maging escort ni Touka. Bilang paunang bayad, inabot ni Touka ang isang asul na batong diamante, Blue Dragon Stone. Nabigla si Seras. Ang batong iyon ay mas mahal pa sa Cup of the Dragon Eye. Tinanggihan niya ito, ngunit ibinalik ito ni Touka sa kanya. Sa iyo na yan. Bayad mo yan. Nagkasundo silang sa labas, tatawagin ni Seras si Touka bilang Hati at tatawagin naman ni Touka si Seras bilang Mist. Malinaw rin kay Touka, escort lang si Seras at wala siyang pakialam sa nakaraan nito. Sumangayon si Seras. Habang naliligo si Seras, iniisip niya ang mga sinabi ni Touka at napangako sa sarili, magtitiwala ako sa kanya. Sa kainan, napansin nilang may dalawang lalaking nagbubulungan tungkol sa kanila. Tinanong ni Touka si Seras tungkol sa forbidden spell. Ayon kay Seras, ito ay sinaunang mahika na ipinagbawal mismo ng Diyosa. Kaya naisip ni Touka, kung ipinagbawal ng Diyosa, baka ito'y isang bagay na delikado para sa kanya. Nagpasalamat si Touka sa kaalamang iyon at pansamantalang naghiwalay sila ni Seras. Nagpunta si Seras sa isang pagtitipon kung saan ipinakilala siya dahil sa pagkabawi niya sa Cup of the Dragon Eye. Samantala, si Touka ay naghihintay lang. Sa kabilang dako, ang Diyosa at si Sogo ay nag-uusap tungkol sa Skeleton Knight. Tinanong ni Sogo si Sakura kung kamusta na ito. Siniguro ng Diyosa na ayos na ang lahat. Nagpasalamat si Sogo. Inalok siya ng Diyosa na sumali sa grupo ni Kirihara. Ngunit, tumanggi si Sogo. Ayon sa kanya, hindi niya kayang makatrabaho si Kirihara. Ngunit may ultimatum. Kung hindi niya mapapakinabangan ang mga natirang estudyante, itatapon din sila, gaya ng nangyari kay Touka. Kaya kahit ayaw niya napilitang pumayag si Sogo. Ipinakita si Sogo na patuloy pa ring naghihintay kay Seras. Habang papaalis si Touka, may narinig siyang bulong. Si Seras ay tumatakbo sa Dark Forest, tinutugis ng Black Dragon Knights. Ipinakita si Seras wala na siyang magagawa kundi lumaban. Wala nang saysay ang pagtakbo. Nagpakilala ang isa sa mga umuusig, si Gizun, isa sa Dragon Knights. Bumagsak si Seras at pinatungan ni Gizun. May binabalak na masama. Ngunit biglang dumating si Touka. Ginamitan niya si Gizun ng paralyze. Nagtaka si Gizun, hindi siya makagalaw. Sinabihan ni Touka si Seras, hindi ka dumating sa tamang oras? Sabay gamit ng poison kay Gizun at sa alaga nito. Tinanong ni Seras kung bakit siya naroon. Sinagot siya ni Touka, hinahanap kita. Ginamitan ni Touka si Gizun ng sleep. Ibinabalik sana ni Seras ang batong bayad ni Touka. Gusto na niyang kanselahin ang kontrata. Dahil kung malapit sa kanya si Touka, palagi siyang mapapahamak. Ngunit ipinakita ni Touka na marami pa siyang Blue Dragon Stone. Gusto pa rin niyang maging escort si Seras. Nagulat si Seras at parang may nais pa si Touka. Gusto niyang maghubad si Seras. Kaya naman mas lalong nagulat si Seras. Ang tiwala ay hindi binubuo sa salita, kundi sa labanang pinagsamahan. Sa bawat lihim na ibinunyag, sa bawat buhay na iniligtas, dahan-dahang tumitibay ang ugnayan ng dalawang nilalang na minsang nagkakaila. Ngayon, magkasama na sa isang kapalarang hindi patiyak. Sa pag-uumpisa ng eksena, makikitang pinaghuhubad ni Touka si Seras na agad namang nagulat at nagtanong kung ano ang pakay ni Touka. Ngunit ipinaliwanag ni Touka na kailangan ni Seras na magpalit ng kasuotan. Naalala ni Touka na naiwan ang kanyang kagamitan sa lugar na tinatawag na Mills at kailangang magtungo sila ngayon sa Forbidden Witch upang makakuha ng impormasyon tungkol sa ancient spell. Doon nila kailangang tahakin ang Golden Demon Zone. Samantala, kinausap ni Touka si Gizun. Isang simpleng kondisyon lang. Kung masasagot ni Gizun ang tanong ni Touka, patatawarin niya ito. Pero gaya ng dati, mayabang pa rin si Gizun at walang balak makipagtulungan. Kaya't si Seras na ang lumapit at tinanong si Gizun kung sino nga ba talaga ang gustong pumatay sa kanya.
Biglang may tumapon ng espada kay Gizon, isang tangkang patahimikin siya bago pa man siya makapagsalita. Nang lingunin ni Natoka at Seras ang itaas, may isang grupo ng mga kalaban sa mataas na lugar. Pero kakaiba, wala silang intensyon umatake. Napansin ni Toka ang isang lalaking nakaputing kasuotan, may pulang mga mata. Ipinakilala nito ang sarili bilang Sivit at kilala raw siya bilang humanity's strongest. Lumipat ang eksena sa nakaraan, bata pa lamang si Tivit, ngunit nakapatay na ng napakaraming demonyo. Isang matanda ang nagising mula sa isang bangungot. Kitang-kita ang takot sa mukha niya. Bangungot na may kinalaman kay Tivit. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Seras kay Toka na si Sivit ay isa sa 5 Dragon Knights. Ipinakilala ni Sivit ang kanyang kasama, una si Oban, kasunod ang isa pa nilang kasama na si Schwytz. Habang nag-uusap sila, nalaman din ni Seras na si King Ortora pala ang may pakana ng lahat ng kaguluhan. Tinanong ni Schwytz si Sivit kung ano ang balak nilang gawin kay Seras. Tumugon si Sivit, depende sa ipag-uutos ng aming Emperor. Ngunit may panukala si Schwytz, kapag nanalo si Seras sa isang duel laban kay Sivit, patatawarin nila ito. Bigla na lang may lumabas na bagong karakter, isang lalaking pinakilala bilang Mitama. Interesado si Sivit hindi kay Seras, kundi sa kasamahan niyang si Toka. Tinanong niya kung sino ba talaga si Toka. Habang tinititigan ni Toka si Sivit, naramdaman niya na parang may patalim sa kanyang lalamunan, isang indikasyon kung gaano kapanganib ang kaharap nila. Iniisip niya kung paano aatake kahit napakalayo ng pagitan nila. Mas delikado pa ito kaysa sa Soul Eater na nakalaban niya dati. Tinanong ni Sivit si Toka kung bakit siya nakangiti. Sumagot si Toka ng may ngiti. Importante ang ngiti sa ganitong oras. Muli siyang tinanong ni Sivit, ano ang pangalan mo? Nagpakilala si Toka bilang Hatiskol, isang alias lang. Napansin ni Sivit na hindi ito ang tunay na pangalan ni Toka. Nabanggit ni Toka na tila naghahanap si Sivit ng karapat-dapat na kalaban at tama ang hinala niya. Pagbanggit ni Toka ng bansang Alyon, sinabi ni Sivit na may magandang ugnayan ang Alyon at ang Empire. Sa wakas, ibinunyag na ng bida ang kanyang pagkatao. Ako si Mimori Toka, isang hero mula sa ibang mundo. Nagulat ang lahat, pati na ang mga kasama ni Sivit. Tinanong siya ni Sivit kung bakit siya naroon. Sagot ni Toka, pinili niyang bumukod sa ibang hero na kasabay niyang tinawag. Dahil sa mababang rank niya bilang bayani, iniwan siya ng mga kasama. Sinabi ni Sivit na pwede siyang umalis, pero tumanggi si Toka. Hindi ako aalis ng hindi kasama. Si Seras, kailangan ko siya para sa Golden Demon Zone. Habang papaalis na sana ang grupo ni Sivit, biglang ginamitan sila ni Toka ng paralyze spell. Nagulat ang lahat, hindi sila makagalaw. Kasunod nito, gumamit si Toka ng poison attack. Ngunit kahit ganoon, nanatiling nakakagalaw si Sivit, isang patunay kung gaano ito kalakas. Habang hahampasin na ni Sivit si Toka gamit ang kanyang sibat, bigla niya itong nabitawan. Napuno ng sakit ang kanyang katawan. Nagbigay ng senyas ang isa sa mga kasama ni Sivit, tanda ng incoming backup. Sa puntong ito, handa na sa laban sina Toka. May malaking pagbabago sa kanya. Dahil kay Pigimaru, ang kanyang alaga, tila nagsanib sila ng lakas. Bigla siyang nag-level up at nagkaroon ng bagong skill, Berserk. Agad niya itong ginamit sa mga kalaban. Sa lakas ng kanyang bagong kapangyarihan, napatay niya ang lahat ng humarang sa kanila. Sa wakas natapos ang labanan. Si Seras ay nagpalit na ng kasuotan. Nalipat ang eksena sa mga dating kaklase ni Toka. Biglang may dumating na misteryosong tao, isang apostol na pinangalan ng Kikepat. Sinabi niyang naroon siya dahil sa utos ng goddess. Nilapitan siya ni Yamada at tinangkang insultuhin, ngunit agad siyang sinuntok ni Kikepat sa sikmura. Bumagsak si Yamada sa lupa. Gulat na gulat si Sogo. Sa huli, inalok ni Seras si Toka. Gamitin ang kapangyarihan niya para sa paghihiganti, kapalit ng tulong ni Toka sa kanyang misyon. Pumayag si Toka at muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papunta sa Golden Demon Zone. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas dumadami ang mga lihim na nabubunyag, mga dating kaaway, nagbabalik, mga bagong panganib, nag-aabang. At si Toka, na minsang itinapon, ay unti-unting nagiging bangungot ng mundong ito. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa paghihiganti? At gaano kalalim ang ugnayang unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Seras? Nagsisimula ang episode sa tatlong lalaking nakakita ng isang kakaibang kristal sa labas ng isang abandonadong guho. Napagdesisyunan nilang ipaalam ito sa mga tao ng Alyon dahil ang lugar na iyon ay tinatawag na Abandoned Ruin,
Isang mapanganib na lugar na walang sino mang nakakapasok at nakakalabas. Ayon pa sa kanila, zero survival rate ang sino mang papasok sa loob nito. Samantala, makikita si Touka na bumibili ng isang maskara sa isang tindahan. Pag-uwi nila sa tinutuluyan nila ni Seras, ginamit ni Touka ang maskara habang si Seras ay nagpapahinga. Habang nakasuot ng maskara, biglang pumasok sa isip ni Touka ang imahe ng goddess at ng kanyang mga dating kaklase, mga alaala, na patuloy siyang ginugulo. Sa kabilang dako, ipinapakita ang mga pinuno ng iba't ibang teritoryo na muling nagpupulong. Pinag-uusapan nila si Seras Ashrine ang babae, umanong tumalo sa mga ipinadala nilang Black Dragon Knights. Naguguluhan sila at hindi makapaniwala. Isa sa kanila ang nagsabi na imposibleng mag-isa lang ni Seras ang pumatay sa buong grupo. May hinala silang may mas malalim pang nangyayari. Balik kina Touka at Seras, naglalakad sila sa kalye nang mapansin ni Touka ang isang gusali kung saan naririnig ang malalakas na sigawan. Ipinaliwanag ni Seras na iyon ay tinatawag na Blood Coliseum, isang lugar kung saan pinagsasabong ang mga alipin at mersenaryo. Labanan hanggang kamatayan para lamang sa kasiyahan ng mga nanonood. Pagkatapos nagtungo sila sa isang inn o panuluyan para magpahinga. Kumuha sila ng kanya-kanyang kwarto. Sinabi ni Seras na dapat ay magtipid sila, pero tugon ni Touka, magkaiba sila ng kasarian kaya hindi pwedeng magkasama. Biglang nahiya si Seras at napasabi na lang na ayos lang naman daw kung magkasama sila. Ngunit hindi na ito pinansin ni Touka at dumiretso na sa kanyang silid. Habang kumakain sila, nakarinig sila ng mga lalaking nag-uusap tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng Black Dragon Knights. May ilan na nagsasabing baka hindi talaga si Seras ang pumatay sa mga ito. Isa sa mga narinig nilang pangalan ay ang Ashinto, isang grupo ng mga salamangkero na may kakaibang kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang dumating ang isang grupo ng mga nakabalabal ng kulay pula. Ipinakilala nila ang sarili bilang Ashinto at tinawag ang sarili nilang Mesaya ng Urzana. Sa harap ng lahat, ipinahayag nila na sila raw ang pumatay sa Black Dragon Knights. Sa isang sulok ng tavern, dalawang lalaki naman ang nag-uusap tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Forbidden Witch. Lumapit si Touka sa kanila at sa halip na magpakilala, inalok niya ang dalawa ng pagkain at beer. Siya na raw ang magbabayad kapalit ng impormasyon tungkol sa Forbidden Witch. Maya-maya, pumasok sa tavern ang isang nilalang na may hitsura ng hayop, matangkad, may matulis na mata at malakas ang presensya. Ayon sa iba, siya raw ang pinakamalakas na mandirigma sa Monroy. Ipinakilala siya bilang Eve Speed. Nilapitan siya ni Touka at nagpakilala gamit ang pangalang alias na Hades Cole. Sinabi niya na isa siyang mersenaryo at nais niyang makausap si Eve tungkol sa ilang bagay. Ayon kay Eve, hindi siya interesado sa mga laban sa Coliseum, kaya't sinabi na agad ni Touka ang tunay niyang pakay, nais niyang malaman kung anong alam ni Eve tungkol sa Forbidden Witch. Makikita pagkatapos ang isang eksenang si Eve ay may kausap na isang batang babae sa isang madilim na eskinita. Sa kabilang banda, si Seras naman ay patuloy na nagsasanay ng kanyang espada. Determinado siyang palakasin pa ang sarili kahit na hindi pa malinaw ang kanilang magiging landas. Kinagabihan, habang nagpapahinga na sina Touka at Seras, naisipan nilang uminom ng mainit na sabaw na may halong mga halamang gamot na dala ni Seras, ngunit tila may kakaibang epekto. Ang sabaw na iyon, dahil pagkatapos uminom, pareho silang tila nakaramdam ng hindi inaasahang pakiramdam na para bang may halong pamparelax o pampakalma ang herbs. Kinabukasan, nagtungo sila sa Coliseum upang alamin pa ang tungkol kay Eve Speed. Dito nila nalaman ang kasaysayan ni Eve na dati siyang isang alipin. Ngunit sa halip na manatiling bihag ng sistema, pinatunayan niyang kaya niyang umangat. Ngayon, isa na siya sa pinakamalalakas na blood fighter sa arena. At higit pa roon, napag-alaman ni Touka na gusto pala ni Eve na bilhin ang batang kausap niya noong nakaraang gabi. Hindi lang pala siya isang mandirigma, isa rin siyang taong may layuning protektahan ang isang mahalagang buhay. At dito nagtatapos ang kabanata, nagumpisa ang kwento kina Touka at Seras na may binabalak puntahan si Eve Speed. Layunin nilang kausapin siya tungkol sa isang nakatagong plano ng Duke na tila may masamang balak laban kay Eve. Ngunit paglapit nila kay Eve, halata agad na hindi ito basta-basta naniniwala sa kanila. Ipinahayag ni Eve na hindi siya madaling malinlang at sinabing sabihin na agad ni Touka at Seras kung ano talaga ang pakay nila. Diretsong sinabi ni
Tuka na gusto niyang iligtas si Eve mula sa plano ng Duke. Kapalit nito, nais niyang makuha ang impormasyon tungkol sa Forbidden Witch. Isa pa sa plano nila ay isama ang batang babae na malapit kay Eve upang hindi na sila paghiwalayin kung sakaling tumakas. Ngunit matigas pa rin ang paninindigan ni Eve. Hindi siya kumbinsido. Tinanong ni Tuka kung bakit hindi pa sila tumatakas ng bata. At sagot ni Eve, kahit saan sila magpunta, wala raw ligtas na lugar para sa kanila. Ngunit may sagot si Tuka. May alam siyang lugar na maaaring maging ligtas, ang teritoryo ng Forbidden Witch. Doon, baka sakaling makatagpo sila ng pag-asa. Ngunit ayon kay Eve, wala pa raw nakakapasok sa pinakailalim ng Demon Zone. Sagot naman ni Tuka, kaya niya. Kaya niyang pasukin iyon at kaya rin niyang protektahan sila, basta't magtiwala lang sila sa kanya. Tinanong ni Eve kung sino raw ba ang babaeng kasama ni Tuka. Ngunit si Tuka na mismo ang sumagot na siya ang pumatay sa Black Dragon Knights at maging sa mga undead skeletons. Nang akmang aatake si Eve, mabilis siyang ginamitan ni Tuka ng paralyze. Dugtong pa ni Tuka, siya rin daw ang tumalo kay Sivit. Biglang lumapit si Seras at inilahad ang kanyang totoong pagkatao. Inalis ang anumang pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, pinakawalan na rin ni Tuka si Eve mula sa kanyang paralyzing skill. Isinapubliko ni Tuka ang buong plano, ang pagtakas, ang paglalakbay patungo sa Forbidden Witch, at ang pagbuo ng panibagong buhay sa lugar na iyon. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi pa rin kumbinsido si Eve. Buo ang paniniwala niyang hindi siya kayang traidorin ng Duke. Dahil dito, napagdesisyunan ni Tuka at Seras na umalis muna at hintayin na lamang si Eve sa umaga kung sakaling magbago ang isip nito. Habang naglalakad ang dalawa sa gabi, nadaanan nila ang ilang kasapi ng Ashinto na tila may masamang balak sa isang babae. Agad ginamitan ni Tuka ng berserk ang mga ito at parang mga hayop na nag-aaway ang mga kasapi ng Ashinto dahil sa epekto ng kanyang skill. Samantala, ipinakita si Eve na palihim na nakikinig sa usapan ng Duke. Doon niya nadiskubre ang katotohanan na totoo pala ang babala ni Tuka. Talagang nais siyang ipapatay ng Duke. Agad siyang tumakbo upang sundan sina Tuka at Seras at sa wakas, sumang-ayon siyang sumama sa kanila papunta sa Forbidden Witch. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang eksenang may mag-asawang nang-aabuso sa batang babae na malapit kay Eve. Biglang dumating sina Tuka at Seras at walang pag-aalinlangan, ginamitan ni Tuka ng skill ang dalawa upang iligtas ang bata mula sa pagmamalupit. Ipinakilala ang bata bilang si Lisbeth, isang dark elf. Nagpakilala rin si Tuka at ipinakilala niya si Seras at ang kanyang alagang slime. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng Forbidden Witch. Ngunit habang nasa daan, napansin nilang sinusundan sila ng grupo ng Ashinto. Agad naghanda si Tuka. Muling sinuot ang kanyang maskara at handa na siyang lumaban. Hindi na siya ang lalaking minsang itinapon, kundi isang mandirigmang kayang pumatay ng mga halimaw at ng Diyos mismo kung kinakailangan. Sa landas patungo sa Forbidden Witch, mas lalalim pa ang panganib. Ngunit sa bawat hakbang, isa-isa niyang binubuo ang mga kakampi at isa-isa niyang nilalampasan ang mga banta ng mundo. Hindi ito kwento ng isang bayani. Ito ang kwento ng isang halimaw na itinakwil. Pero ngayon ay babaliktarin ng tadhana. Sa simula ng kwento, hinarap ni Seras ang mga miyembro ng Ashinto at inalis niya ang kanyang maskara. Agad siyang nakilala ng mga ito bilang si Seras Ashrain. Ipinakilala naman ng leader ng Ashinto ang kanyang mga kasamahan, si Berga, ang kanyang kapatid na si Vargan, at isa pa nilang kapatid na si Zarash na pinatay na noon ni Tuka. Mabilis na idineklara ng kanilang leader na papalibutan na nila si Seras at wala na itong takas. Ngunit bigla na lamang dumating si Tuka at agad siyang nag-cast ng isang skill, Assault Axel. Sinundan pa niya ito ng Paralyze at sa isang iglap lumapit siya sa kalaban at ginamitan ng skill na Poison. Agad na bumagsak ang mga tauhan ng Ashinto. Inutusan ni Tuka si Seras na magtungo kina Eve at Liz upang ipabatid ang kasalukuyang sitwasyon. Dumating si Eve upang tumulong kay Tuka sa pakikipaglaban sa mga natitirang humahabol. Sa kanilang pagharap sa Duke Xuan, sinubukan ni Tuka gamitin ang Paralyze ngunit ayon sa system, naabot na niya ang minimum requirement para sa skill na yon. Kaya napilitan siyang gumamit ng isa pa niyang kakayahan, ang Dark. Habang ginagamitan ni Tuka ang mga kalaban ng Dark skill, si Eve naman ang tumapos sa mga natitirang sundalo. Nang mapagtanto ng mga kalaban na hindi nila kaya ang dalawa,
Nagsipagtakbuhan ang ilan pero wala ni isa ang pinalampas nila, Toka at Eve. Maging ang Duke ay hindi rin nila pinatawad, agad nila itong pinatay. Matapos ang madugong laban, agad na umalis ang grupo at nagtungo sa lugar ng Forbidden Witch. Samantala, ipinakita rin ng hari na tila nagulat matapos makatanggap ng ulat, hindi na nakabalik. Ang mga miyembro ng Ashinto, maging ang Duke at ang kanyang private guard. Habang nagpapahinga naman ang grupo sa loob ng isang kuweba, inalok ni Seras si Tuka na matulog sa kanyang mga hita. Ngunit tumanggi si Toka at imbes ay inalok si Seras na siya na lang ang humiga sa kanyang mga hita. Agad namang sumunod si Seras ngunit bigla rin siyang bumangon sa hiya. Nang muli siyang humiga, ginamitan siya ni Tuka ng skill na sleep upang agad siyang makatulog. Samantala sa kabilang panig, ipinakita naman si Sogo na kasalukuyang nagsasanay upang lalong humasa at maging ganap na bayani. Ipinakita rin sina Toka, Eve, Seras at Liz na naghahanda para sa kanilang paglalakbay. Natanong ni Seras si Toka kung may naiisip na ba itong pangalan para sa kanilang grupo. Iminungkahi ni Seras ang pangalang Lord Fly's Brigade na agad namang sinangayunan ng lahat. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang mapanganib na lugar ng Demon Zone. Habang nagpapahinga muling binalikan ni Toka sa kanyang isip ang Diyos ang nagtapon sa kanya sa abandoned ruin. Iniisip niya kung paano niya mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya at kung paano siya makakapaghiganti. Samantala sa kabilang dako, ipinakita ang Diyosa at ang mga kaklase ni Tuka na tila may masama silang binabalak. Sa isang mundong puno ng pagtataksil, paghihiganti at kalupitan, patuloy na lumalaban si Toka hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga kasama niyang naniwala at kumakapit sa kanya. Pero sa dilim ng kanilang landas, anong kapalaran ang naghihintay sa kanila sa Demon Zone? At ano ang tunay na layunin ng Diyosa sa likod ng lahat ng ito? Pinagpapatuloy ni Tuka, Seras at Eve ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng tinaguriang Forbidden Witch. Nasasalubong nila ang iba't ibang uri ng halimaw. Isa-isa nilang nilalabanan ng mga ito at matagumpay nilang natatahak ang mapanganib na kagubatan. Ibinigay ni Tuka ang isang sinaunang librong nakuha niya mula sa abandonadong ruin kay Seras. Ngunit biglang may kakaibang liwanag na nagmula sa kanyang bag. Habang sila'y papalapit sa kanilang destinasyon, mas umihirap ang kanilang paglalakbay at mas nagiging mabangis ang mga halimaw na kanilang kinakaharap. Habang lumalaban, patuloy ang pag-level up ni Toka. Kinokolekta rin niya ang mga sangkap para i-enhance ang kanyang alagang slime na si Pigimaro. Sa gitna ng kanilang pakikipagsapalaran, napansin nila ang misteryosong itlog na matagal nang dala ni Tuka ay nagsimulang lumiwanag. Nang inilabas niya ito mula sa kanyang bag, nagkaroon ng mga bitak ang itlog at tila may nilalang ng handang lumabas. Mula rito'y lumabas ang isang puting kabayo. Ngunit napansin nila sa likod nito ang isang itim na bahagi na tila sumisipsip ng mana. Sinubukan ni Toka na lagyan ito ng mana at dito nagbago ang anyo ng kabayo. Naging itim, lumaki, dumami ang mga paa. Hanggang sa wakas, pinangalanan niya ito bilang Slay, isang bagong makapangyarihang alaga. Sa kabilang banda, ipinakita ang ilan sa mga dating kaklase ni Tuka. Nasa parehong lugar din sila at nagpapalakas. Biglang dumating si Kirihara at gamit ang apoy, sinunog niya ang mga halimaw na kalaban ng kanyang grupo. Buong yabang niyang ipinahayag, "Ako ang susunod na hari." Sa gitna ng kanyang pagpapakita ng lakas, malinaw na gusto niyang angkinin ang pamumuno sa mga estudyante. Bumalik ang eksena kina Toka na noon ay nagpapahinga kasama si Slay. Kinaumagahan, pagbangon ni Seras at Eve, napansin nilang wala si Toka. Nang lumabas sila ng kampo, nakita nilang si Toka ay nakabantay sa labas. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakapasok sa mapanganib na teritoryo ng Demon Zone. Ngunit hindi pa man sila nakalalayo, biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa itaas ni Eve. Agad itong pinaslang ni Tuka pero hindi iyon ang huli. Mula sa himpapawid, nakita ni Toka ang napakaraming halimaw na papalapit sa kanilang lokasyon. Sa dami ng mga ito, napagtanto niyang mahihirapan sila. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Nagsisimula pa lamang ang totoong impyerno. Pag-umpisa ng kwento, pinakita sina Toka, Seras, Liz at Eve na nag-uusap tungkol sa mga halimaw na papalapit sa kanilang lokasyon. Nagpresenta si Eve na siya na ang haharap sa mga ito upang makatakbo si Toka at ang iba pa papunta sa ligtas na lugar. Ngunit hindi pumayag si Toka.
Naghandang harapin ni Touka ang mga halimaw, kasama sina Pigimaru at Slay. Umalis na si Touka, papunta sa direksyon ng mga paparating na halimaw. Lipat ang eksena sa grupo ng mga kaklase ni Touka na naghahanda rin sa paparating na mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumakas, habang si Touka naman ay nilalagyan ng mana si Slay upang magpalit ng anyo. Pati ang kanyang maskara ay nilagyan niya ng mana at pumasok si Pigimaru sa loob nito upang magpadala ng signal. Tumakbo si Slay upang akitin ang mga halimaw. Samantala, si Sogo ay nalungkot nang makita ang mga bangkay ng kanyang mga kaklase. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila ni Yazu. Sinisi ni Sogo si Yazu kung bakit hindi niya protektahan ang mga kaklase nila. Ngunit sagot ni Yazu, hindi niya obligasyon na protektahan ang mahihina at wala siyang utang na loob kay Sogo kahit pa isa itong high-rank hero. Dumating si Kirihara at pinagsabihan si Yazu. Dahil isa lang itong A-rank, hindi raw nito dapat minamaliit si Sogo. Gusto sanang labanan ni Yazu si Kirihara ngunit bigla itong kumalma at umalis. Pinakita naman sina Seras, Eve at Liz na nag-uusap. Gusto ni Eve na sundan at tulungan si Touka at pinayagan siya ni Seras. Umpisa na ng laban ni Touka. Gumamit siya ng skill na Berserk at ginulo ang mga halimaw para sila'y magpatayan sa isa't isa. Sa mga sumunod na halimaw, ginamitan niya ng Paralyze. Ipinakita rin ang status ni Touka, tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang level. Lahat ng makasalubong niyang halimaw ay ginamitan niya ng iba't ibang skill tulad ng Dark Paralyze at Berserk. Dalawang malalaking halimaw ang humabol sa kanya at ginamitan din niya ng parehong mga skill. Lipat ang eksena kay Eve na nakita si Kashima, nakahawig ni Liz, tatangkain sana ni Eve na lapitan ito nang bigla siyang inatake, si Itsuki ang umatake. Dito natanto ni Eve na ito nga ang mga nilalang mula sa ibang mundo na binanggit ni Touka. Habang naglalaban si Eve at Itsuki, dumating si Hijiri, ang kapatid ni Itsuki. Pinigilan niya ito at ipinaliwanag na hindi demon si Eve kundi isang leopard. Humingi ng tawad si Hijiri para sa ginawa ng kanyang kapatid. Pati si Itsuki ay humingi ng tawad at nagpakilala kay Eve bago umalis. Balik kay Touka. Patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban at marami na siyang napatay na halimaw. Ngunit biglang lumitaw ang isang malakas na halimaw na umatake sa kanila. Tinamaan si Touka at Slay, bumagsak. Si Slay habang pilit iniiwasan ni Touka ang halimaw at naghahanap ng paraan para ito'y matalo. Nilinlang ni Touka ang halimaw sa pamamagitan ng isang matalinong plano. Nagpanggap si Pigimaru bilang si Touka para makuha ang atensyon ng halimaw, habang si Slay naman ay lumitaw mula sa likuran upang guluhin ito. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Touka ang pagkakataon at matagumpay na inatake ang halimaw. Sa tulong ng kanilang teamwork, tagumpay nilang nalampasan ang panganib. Pabalik na sana si Touka sa kanyang mga kasama, ngunit bigla siyang bumagsak. Buti na lang at dumating si Eve at tinulungan siya. Binuhat ni Eve sina Touka, Pigimaru at Slay, pabalik kina Seras at Liz. Ikinuwento ni Eve kay Touka na nakita niya ang magkapatid na Takao. Tinanong ni Touka kung nabanggit ba siya ni Eve sa kanila, ngunit sagot ni Eve ay hindi. Pagdating nila sa kampo, sinalubong at niyakap agad ni Liz si Eve. Ginamot ni Seras ang mga sugat ni Touka. Sinabi ni Eve na siya muna ang magbabantay habang nagpapahinga si Touka. Sinabi ni Seras kay Touka nasa hita niya ito humiga. Pumayag naman si Touka. Sinabi niya kay Seras na huwag na siyang mag-alala at tuluyan nang nakatulog si Touka. Palihim siyang hinalikan ni Seras. Lipat ang eksena sa magkapatid na Takao na pabalik na sa kanilang mga kasama. Naglakbay na sina Touka papunta sa teritoryo ng Forbidden Witch. Habang naglalakad, kinausap siya ni Seras at sinabing balang araw, gusto niya itong tapatan ng damdamin. Pumayag naman si Touka. Pagdating nila sa teritoryo ng Forbidden Witch, may isang malaking bato ang gumalaw at agad ginamitan ni Touka ng Paralyze. Nagpatuloy sila papasok sa loob ng lugar at namangha sa kagandahan ng paligid. May isang nilalang ang nagpakita sa kanila at napagtanto ni Touka na ito ang Forbidden Witch. Nagsalita ito sa sinaunang wika at nasagot ito ni Seras. Nagpakilala ang Forbidden Witch bilang si Erica Anarvale, isang dark elf, kagaya ni Liz. Naisip ni Touka na papalapit na siya sa kanyang paghihiganti sa Diyosa. At dito muna nagtatapos ang kabanatang ito ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang anime breakdown at Tagalog recaps gaya nito.
I-on nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng pakikipagsapalaran ni Touka sa madilim na mundo ng paghihiganti. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood!